katotohanan, lumanatili ka na pa may pili. Good evening, ladies and gentlemen. So, meron naman tayong event na magaganap ngayon, isang debate sa pagitan ng Roman Catholic Church at Independent Bible Believer. Ang topic na pag-uusapan ay patutunayan ko means ng affirmative na walang kaligtasan sa Independent Bible Believer. Ang affirmative diyan si Brother Denmar Santiago ng Roman Catholic Church at sa negative side naman si Brother Santiago, sa Brother Alexander Santos ng Independent Bible Believer. So, hindi natin ito patatagalin dahil mainit-init yung laban na to at medyo kinakabahan na nga rin ako. So, agree ba kayo sa rules ng debate ng Debaters Convention, both side? Yes, sir. Yes, agree. Alright, so pinag-usapan na namin kanina yun off record yung about sa rules and regulation na aming ipapatupad. So, pakilala ka muna, Brother Affirmative, Mr. Affirmative. Okay, isang mapagpalang umaga sa inyo, no? Kasi umaga na dito sa Pilipinas, alas 12 na ng madaling araw. So, magandang umaga sa inyo mga minamahal at mga ginigiliw naming mga kababayan. Dito po muli ang inyong lingkod, Brother Denmar Santiago ng Roman Catholic Church at founding chairman ng Catholic Lay Missionaries of St. Paul the Apostle, no? So medyo pagpasensyaan nyo na kasi medyo pagod tayo mula sa pagiging PPCRB volunteer as Paul Watcher. Pero susubukan natin itindig ang ating paksang inihamon sa ating kaibigan na si Alexander Santos ng Independent Bible Believers. At nawa katotohanan lamang ang inyong masubukan sa debating ito. Maraming salamat. Alright, yan si Brother Denmar Santiago ng Roman Catholic Church. So, sa negative side naman, bro, magpakilala ka, bro. Okay, magandang madaling araw diyan. Didependahan ko yung topic namin ngayon. Ako si Alexander Santos. Ako yung Independent Bible Believer na go against doon sa kulto ng Katoliko. Patutunayan ko sa inyo na kulto ito at puro negosyo at yung mga topic nila ay sariling aral nila. Hindi tayo aalis sa Bible para maunawaan ng iba at para matauhan kayo kung saan kayo napapaloob. Magandang umaga at magandang araw sa inyo. Alright, so intro pa lang yan mga listeners ha. Ako nga pa lang inyong lingkod na moderator si Brother John Paulo aka Boy Letsa. Actually, wala lang kami makuha ang moderator ngayon kasi medyo alangan ng oras na. Disclaimer lang, sisikapin kung maging patas ang aking pagmamoderate. So, simulan na natin to guys. Let's go. So, first time, 10 minutes. Brother Denmar, your time to start now. Okay. Alam niyo mga kapatid, no, ito ang ating unang premise at problema ng ating kaibigang si Alexander Santos, no? Na ang tanging iglesia na kinasapan ng Diyos para sa ikaliligtas ng tao ay ang simbahang Katolika, no? Kasi unang-una mababasa natin yan sa Mateo 16:18 na ang Panginoong Jesucristo nagtayo ng iglesia sa ibabaw ni San Pedro na ating unang Santo Papa, no? At yan sa Efeso 5:23. Ganito sinasabi hanggang patuloy, babasahin natin. Sabi dito, sa magandang balita Biblia, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Alin yung iglesia? Na kanyang katawan na siyang tagapagligtas nito. Ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Maliwanag na ipinahahayag sa atin ni San Pablo na aming patron sa aming grupo na aking itinatag si San Pablo, no, ay ang ililigtas si Kristo ay ang kanyang iglesia. Ang iglesyang iyon, no, na kanyang ililigtas at ginamit na kasangkapan upang iligtas ang tao ay ang simbahang Katoliko. Bakit? Una, bigyan natin pa ng problema si Alexander. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo ayon dito sa unang Juan
No? Dito diyan sa Juan 6:48, sabi diyan, ako nga ang tinapay na nagbibigay ng buhay. Narito ang tinapay na bumababa mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamatay. Sabi pa nga ng ating Panginoon Kristo, pakatandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Maliwanag na ito ay tumutukoy sa Eucharistia na isineselebrate natin sa banal na misa o yung Santa Misa, no? So, ang sabi ng Panginoon Kristo, bibigyan niya ng buhay at hindi na mamamatay ang sino mang kakain ng kanyang laman at iinom ng kanyang dugo. No, ito ay literal na sinabi ng Panginoon Kristo. Sapagkat alam natin si Kristo bilang Hudyo, alam niya na pinagbabawal inumin ang dugo. Ngunit ano ang utos niya? Inumin ang kanyang dugo. Literal na kanyang sinabi, no? Kaya malamang si Alexander, isa siya sa mga siguro sa mga nagtaka at umalis at iniwan ng Panginoon Kristo magkatapos niya sabihin ito, no? Saan ba matatagpo na Eucharistia? Naanging sa simbahang Katoliko. Oh. Ngayon, susunod, ikakatwiran niya tayo daw ay sa demonyo. Oh, papaano mo ngayon tututulan yung sinabi ni San Pedro na siyang mismo unang Santo Papa ng simbahang ito? Sabi dito, unang Pedro 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos, upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. So, kami ay bayan ng Diyos. Kamusta ang independent Bible believers? Di ba ang sabi ng Panginoon Kristo, go and preach, baptized, make disciples of all nations, baptize them. So, nasaan na yung mga members mo, Bro Alexander? Tinutupad mo ba yung utos ng Diyos na magpakarami? Oh. Ngayon, hinahamon kita, magbigay ka ng pangalan ng miyembro mo. Kung talagang sumusunod ka sa sinasabi ng Diyos sa Ebanghelyo. Kapagkat yung hindi sumusunod sa Panginoon Kristo, hindi sa Kanya. Tandaan mo, dito sa Juan 10:27, ang tunay na tupa ni Kristo nakikinig at sumusunod sa kanyang tinig. No? Kung hindi ka nakikinig at sumusunod sa kanya, hindi ka tunay na tupa, kambing ka, ikaw yung may sungay. No, manapa, ikaw ang demonyo. No? Anak ka ni Satanas, hindi ka pala anak ng Diyos, anak ka ni Satanas. Kasi si Satanas, yung sinusunod mo, nagkakalat ka ng kasinungalingan sa pamamagitan ng independent Bible believers mo na isang kulto, sulpot na sekta. No? So kahit kailan, hindi kilala ng tao niyang independent Bible believers at lalong-lalo na hindi mababasa sa kasaysayan at sa Biblia. No? Ikalawang hamon, bukod sa magbigay ka ng pangalan ng miyembro mo, ikalawang hamon, magbasa ka. No? Magbasa ka kahit isang talata ng Biblia, Greek, Hebrew, English, Latin, o mana pa kahit Tagalog. Hanapin mo, independent Bible believers, iisang talata lang. No? Sa iisang talata lang, kahit anong translation. Pag may nahanap ka, talo ako. No? Ngayon, puntahan natin, no? Bakit hindi pa ikaliligtas yang paniniwala mo, no? Itong independent Bible believers, una, hindi ginamit ng Diyos. No? Kami, naniniwala kami na ang Diyos may ginamit na iglesia. No? Kung
hindi gumamit ang Panginoon ng iglesia para saan pa yung sinasabi ni San Pablo sa Efeso 5:23. No. No, para saan pa yon? So ngayon, ito sabi ni San Pablo, 3:15, ito ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang malaman mo kung paano ang dapat sa mga tao o galiin nila sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na haligi at suhay ng katotohanan. So nasaan daw ang katotohanan? Nasa iglesia. Anong iglesia? Iglesia Katolika. O hindi independent Bible believers. O ngayon, ikatlong hamon, patunayan mo, mababasa sa Biblia na nasa independent Bible believers ang katotohanan. Kung hindi mo mabasa letra por letra katulad ng ginagawa ko, talo ka. Ngayon, maghahanap ka ng Katoliko sa Biblia. Napakarami. Bibigyan kita ng isa. No? So ito pinakalumang Biblia. Baka sabihin mo talibong na naman So hindi ko gagamitin yon. Gagamitin ko yung aking karanasan, no? Para maipakilala ko sa iyo na yung Katoliko, yung salita Katoliko nasa Biblia, no? Katoliko nasa Biblia, tayo mo yon. So ito bukod doon sa binabasa ni Brother Wendell. Brother Wendell Talibong, mayroong isang version ng Biblia na mababasa tayo, no? Na ang Katoliko, letra por letra, mababasa nating totoo. Pero mamaya ko na ibibigay. Tanong mo na lang sa akin. May mababasa ako, ikaw, hinahamon kita, may mababasa ka ba? Independent Bible believers, letra por letra. Kung wala, talo ka na naman. So ngayon, Bro Alexander, kapag hindi mo hinarap yung mga hamon ko sa iyo, pinatutunayan mo lang. Hindi mo kayang dumibati sa akin at hindi mo kayang tinagin yung aking paninindigan. No? Na walang katotohanan sa iyo, kaya walang kaligtasan diyan sa Bible believers mo. Manapa kung mapatunayan mo may katotohanan sa iyo at sa independent Bible believers, baka maniwala kami may kaligtasan dyan. Subalit kung hindi mo mapatunayan, letra por letra, no, ayon sa Biblia, at hindi ayon sa kwento-kwento mo, no? Kasi ako marami akong talatang binasa, ikaw kasi puro kadaldal, no? Sa mga debate mo, ito maprangkahin kita. No, dito tingnan mo Holy Bible, dito sa Douay Rheims version, no? Ito, translated from the Latin Vulgate, AD 1582. Ayan with the preface from His Eminence, the Cardinal Archbishop of Westminster. Okay, basahin natin. Catholic, 1 Corinthians. Sayang naman, Time na. So, diyan na po nagtatapos ang first stand ng ating affirmative. So, dako na tayo agad-agad sa cross-examination. 10 minutes, Miss Sandali Deb, lang, natin. Brad, Brad, excuse me lang, Hindi ko siya nakita, no? So, ako magpapakita ako, Okay, sige. So, 10 minutes, Miss Deb ko na. 10 minutes. So, 10 minutes, time start now. Okay, yung sinasabi mo na wala sa akin ang kaligtasan, ang dami mong sinabi, ang dami mo ring mga kadaldala na sinabi. Unang tanong ko sa'yo, ligtas ka ba? Yes, ligtas ako, iniligtas at ililigtas pa ng Panginoon. Next question. Paano ka naligtas? Through the crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. Can you say that you are justified by the blood of Jesus Christ? Yes or no? Yes, I am justified with the blood of Christ. Okay, are you living under the grace or under the law of God? Under the grace or under the law of God? I am living in the grace of God and in the law of Christ. Next question. Can you say that the law of Christ is the fruit of the Spirit and it's not the law of Moses? Yes or no? Yes, because the law of Christ
is the most profound, no? Pinalawig pa yung pagkakaunawa natin doon sa kautusan ng Diyos na nasa lumang tipan. Next question. Okay, can the law of Christ, can sin enter to the law of Christ as under the grace, as under the blood of Christ? Can sin enter into it? No, because Christ is the true rest of Christians. Siya ang tunay na kapahingahan ng mga Kristiyano. Therefore, sabi sa Apokalipsis, wala nang pagtangis kay Kristo. Next question. Okay, so in Romans, in the last verse ng Romans 8, pagka naniwala ka daw kay Jesus Christ, wala nang makakaagaw sa iyo kahit ano pa man dahil nasa kamay ka na ni Jesus Christ. Do you believe that? Yes or no? Yes, wala makakaagaw sa iyo o sa akin kapag ikaw ay kay Kristo na. So balit, ang tao ang nagtatakwil sa Diyos, hindi ang Diyos ang nagtatakwil sa tao. Next question. Sinabi rin sa Colossians na sinabi ni Apostle Paul na if you believe not, he will abide faithful to you because he cannot deny himself. It says, if you believe not, he abided faithful to you because he cannot deny himself. Do you believe that? Yes or no? Okay. So, sagutin ganito, no? Yes, the Holy Spirit may abide in us, but we are not the Holy Spirit. So, pwede tayong umalis sa piling ng Okay, Diyos. we are not the Holy Spirit, Next but the question. Holy Spirit himself is speaking that Jesus Christ, if you believe not, he will abide faithful to you because you are sealed and circumcised by the circumcision made without hands. Do you believe that? Yes or no? Yes, ulitin ko, no? We are not the Holy Spirit. No, the Holy Spirit can abide with us forever, but we cannot abide in the presence of But God the Holy forever Spirit because even tinatakwil says natin that ng Diyos. if you are in my Meron akong hands, talata. they cannot take you away from me because you are in my hand. So no matter what you do, nobody can take it away from you. Do you believe that in Romans 8, the last verses? Yes, no one can take us away from God, but we take away ourselves against God. Kaya nga sabi ni San Pablo, no, tayo ang nagtatakwil sa Diyos, hindi ang Diyos ang nagtatakwil sa atin. Next I question. agree with that, but it says, if you believe not, kung hindi ka naniniwala, he will abide faithful to you. He said that. Can you see that on the Bible? Yes or no? Yes. No, may mga naniwala, pero itinakwil pa rin ng Diyos. Hebreo 6:4 hanggang 6. Basahin mo na lang. Okay, Hebreo is about the kingdom of heaven, which is the earthly kingdom. Do you know that? Yes or no? Yes, I know kasi it describes the heavenly sanctuary whereas Jesus himself enters to the most holy place. Okay. Next Do question. you know that the kingdom of heaven is different from the kingdom of God? Yes or no? No, because the kingdom of heaven and kingdom of God is iisa lang dahil ang Diyos nandun siya sa langit. No, kaya pinapanalangin ng mga ko, no, ang kaharian mo ay mapasa amin. Next question. Okay, when Jesus said, Thomas, thou you hast seen me, thou shalt believe. Blessed are those who have not seen and yet believe. Yung bang believe na yon, salvation, yes or no? Yes, it's salvation. Maniwala ka kay Kristo. Pero again, may mga naniwala na itinakwil pa rin ng Diyos. Hebreo 6:4 hanggang 6. Okay. When you believe in Romans 4:5, when you believe,
it will count it for you as righteousness, and God will impute your righteousness. Do you believe that? Yes or no? Pardon, sorry. Romans 4:5, but to him that worketh not, it's not working, this is Abraham, but believeth on him that justifieth the ungodly, that means he knows that he is a sinner, his faith is counted for righteousness. When you counted of righteousness, is that a true statement? Yes or no? Hindi ko alam do sa pagkakaunawa mo sa talata, pero yung talata, mali yung pagkaunawa mo lang. Okay, pwedeng mali ang pagkaunawa ko dito, but babasahin ko uli. But to him that worketh not, hindi na raw gumagawa, but believeth on him, naniwala, his faith is counted for righteousness. Do you believe that this verse is correct, that Abraham is imputed righteousness without working? Yes or no? Yes. No, yes. No. So, kasi, nung time ni Abraham, wala pa yung works of the law. Yung works of the law, ito yung ginagawa under the law of Moses. So, hindi pa inabutan kasi ni Abraham yun eh. So, kung inabutan ni Abraham yun, malamang requirement sa kanya yun. Katulad nung paghahandog ng kordero at yung kanyang dugo doon sa sanktuaryo para mapatawad ang kasalanan ng tao. Next question. Do you believe that the gospel of salvation is spiritual? Yes or no? Ano ulit? Do you believe that the gospel of salvation is spiritual? Yes or no? Yes, it's spiritual. It's because tutukoy talaga yung sa spiritual life natin. Spirituality nga eh. Hindi mo naman dapat literally yung gospel kasi mayroong part sa gospel na talinghaga na mahirap unawain. Okay, so you believe it is spiritual, and do you believe that you are sealed with the Holy Spirit now? Yes, no, but again, the Holy Spirit can abide with us, but we cannot abide in God forever because we are sinners. No? 1 Thessalonians chapter 4 verse 8, tayo ang nagtatakwil, hindi ang Diyos ang nagtatakwil sa atin. So ang sinasabi mo, pag itinakwil mo ang Diyos, itatakwil ka rin niya. Yes or no? No, ang sabi sa talata, no, hindi ang Diyos ang nagtatakwil sa atin, na nagbibigay sa atin ng buhay. Tayo ang nagtatakwil sa Diyos, kaya tayo nawawalan ng buhay na dapat niya ipagkaloob sa atin. Next question. Tinatanong ko nga sa'yo, yung sinasabi mo kanina, pag itinakwil natin ng Diyos, ang sabi mo, tayo ang nagtatakwil, ibig bang sabihin nun, iiwanan tayo ng Diyos? Yes or no? Absolutely yes. Pagka tinakwil natin ng Diyos, itatakwil din niya tayo. Sapagkat sabi niya sa Isaiah chapter 59 verse 1 to 2, no, ipinaglalayo tayo ng ating kasalanan sa Diyos. No, pinaghihiwalay niya tayo. So, ibig sabihin, pagka ikaw ay nananatili sa paggawa ng kasalanan, ikaw ay hiwalay sa Kanya. Okay, so ang ibig mong sabihin, yung sinabi niya, if you believe not, I abided faithful to you, ibig sabihin nun, nagsisinungaling si Jesus Christ. Yes or no? Hindi nagsisinungaling si Jesus Christ. Mali lang yung pag-unawa mo talaga sa Biblia. Kasi una, wala kang authority mag-interpret ng Biblia kasi sulpot ka. Mm-hmm. O, next question. Okay, sabi niya, if you believe not, kahit sulpot, ang maiintindihan mo yan, if you believe not. Ano yung intindi ng sulpot doon at saka yung matalinong kagaya mo? Okay. Alright, so time na. So, yun. Agad-agad, dadako na tayo sa ating negative stand ni Brother Alexander. Mamaya, pagkalagitnaan na ng debate, shout out comment. So, commute mo na lahat guys para maayos yung ating sino ba yung taga ako may ata. Okay, na-commute lang. So, 10 minutes. Brother Alexander, magpa-time din ako kasi may timer na pala ako dito. Pero just step doon para mag-timer din pa. So, 10 minutes. So, time start now. Okay. Is it now? Yes, bro. Sino ba yung may music, Brad? Paki ano lang. Bago ako magsimula.
I-restart ko yung yung time. So pa-mute muna lahat guys para maayos yung record natin. Ayan, naka-mute na sila lahat. Okay na. So mag-mute na rin ako. Pag nag-start ka, i-on ko yung time. Okay. All right, I'm starting now. Okay, kung papansinin nyo, I have no objection at all. Napaka-smooth ng takbo, ha? A lot of answer, hindi ko nagustuhan, pero I just keep answering questions, okay? So I hope ganun din at magkaintindihan kami. I'm not against the objection, but to make it smooth, I just reassess the question. Unang-una, puro kabuluhan, puro kalokohan, puro katarantaduhan tong sinasabi niya dahil, tandaan nyo ha, may word sa Bible, may verse sa Bible na sinasabi, the Jews seek signs. Ibig sabihin nun, para maniwala ang Hudyo, kailangan makakita sila ng bumubuhay ng patay. Kaya si Kristo, tinuruan niya yung mga apostol na buhayin nyo to, pagalingin nyo to, at siya mismo bumubuhay ng patay. Hindi dahil sa para mabuhay sila forever, kundi maipakita na ang Jews ipakilala si Jesus Christ. The Greeks seek wisdom, yung katalinuhan, yung sobra nilang talino. Kaya yung simpleng salvation na ipakikita ko sa inyo, ginagawa nilang complicated. Papansinin nyo ha, hindi lang siya sa Bible nag-depend. Nag-depend rin siya sa ibang Bible. Kasi tandaan nyo, itong kausap ko na to, may kademonyohan to na ang kanyang authority ay 3. Hindi lang Bible. Meron siyang ibang libro pa na ginagamit. Okay. Pangalawa, ang ipipreach ko ngayon ay Christ crucified. Simple lang, salvation. Jesus preached it too. Anong sabi niya kay Thomas? Thomas, now that you see me, you believed. Blessed are those who didn't see me but believed. Okay? So ano to? Ito yung gospel of salvation na ibinigay sa atin ng mga sulpot na paniwalaan lang pala daw natin ay ligtas na tayo. Kasi tandaan nyo, sila ang mga mamamatay tao, yung mga Romans, ang mga mamamatay tao noon na yung 7 churches kung aaralin natin at I challenge you sa 7 churches, ang mga Romans ang pumapatay sa mga Kristiyano noon, ang mga Romans, ang mga emperor, ang Pope, sila ang mga leader nito. Sila ang mamamatay tao nung mga panahon na yon. Nagkaroon ng Dark Age. Ano yung Dark Age noon? Bawal ang Bible. Tapos ngayon may lumabas na Constantine. Yung Constantine na to nag-merge sa Christians. Hanggang doon nagsimula, kaya may Romans Catholic, hindi Church of Christ yan. Ang tawag dyan ay Mother Church, na si Mama Mary ginawa nilang mangkukulam at ginawa nilang puta, bukod yan sa Bible natin. Sa kanila puta, ginawa nilang puta at mangkukulam si Mama Mary. Pero yung sa Bible natin, respected natin yan. Iyan ang sinasamba ng demonyo na to, na katunggaliko, at lahat ng sinasabi niya ay salungat sa spiritual salvation. Although naniniwala siya na may spiritual salvation, ang sabi ni Jesus Christ, ang body of Christ ay walang separation. Pero pagdating sa kanila, ano sasabihin? Lumuhod ka. Lumuhod ka at patatawarin ka ng Santo Papa. Siya nga rin pwede kang patawarin Pero anong sinasabi sa Bible? That's blaspheming to God. Hindi ka pwedeng magpatawad ng ng kasalanan dahil ang nagpapatawad lang ng kasalanan ay ang Diyos. Siya lang. Why that this man does speak blasphemies, who can forgive sins but God only? Mark 2:7. Sino ang nagpapatawad ng kasalanan ngayon dito sa mundo? Magsabi ka. Magsabi ka ng sino ang nagpapatawad dito? Ang mga demonyong Katoliko na leader, ha? Don't get me wrong. Hindi lahat ng members ay demonyo. Okay? Kagaya ng sinabi ko, I respect John Paulo, magkaiba kami, but I cannot call him demonyo dahil I can see through his heart. Maybe nabulag lang siya nitong teacher niya na ito ay specifically telling you, ito yung demonyo. You know why? Kasi justified siya ng blood. The blood of Jesus Christ happened once and for all, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Anong sabi niya? Pag tumalikod ka, pwede kang matanggal. Pero mismong si Apostle Paul ang nagsabi na sinabi ni Apostle Paul, this is my gospel. God revealed to me the gospel. What is the gospel? The gospel of salvation is the
Jesus is the Messiah. Jesus is the Son of God. Jesus died for our sins. Jesus resurrected. So, iyon ang gospel. Ngayon, ano yung gospel talaga? The gospel of salvation natin ay true believing. Nasa Ephesians 1:13-14, ano ang sinabi dito? In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Ito yung sinasabing dahil naniwala ka daw at dahil narinig mo yung gospel ng kaligtasan o yung ebanghelyo ng kaligtasan, in whom also after that ye believed, nung naniwala ka daw, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Naselyuhan ka daw. Ano ba yung selyo? Ang selyo ay ipinaliwanag din sa Colossians 2:11 na we are circumcised by the circumcision made without hand, the circumcision of Jesus Christ, by putting off the body of the sins of the flesh through the Spirit. Yung soul natin, inihiwalay na niya tayo. Kaya nga sabi niya sa Romans 8, the last verses doon, kahit ano, wala nang makakakuha sa inyo. Demonyo, angels, principalities. Yung principalities na binabanggit dito, yung mga demonyong leader ng Katoliko na ang Pope nila ay si Satanas. Hindi. Tinawag din ni Jesus na Satanas siyang si Peter. I believe na Satanas ang nandun sa Katoliko ngayon. Don't get me wrong, hindi lahat ng nasa Katolikong miyembro ay demonyo. Ang nagtuturo lang dito at ang mga likong aral nila, sila ang mga demonyo. At again, specifically, itong Katunggaliko ay demonyo to. Kaya mag-iingat kayo dito. Napakaliwanag ng tanong ko. Ano ang nangyari? If you believe not, He will abide faithful to you. Who said that? That is the revelation of Jesus Christ to Apostle Paul. If you believe not, ano ang Tagalog doon ng sulpot na kagaya ko? Basahin ko nga yun, sulpot ako eh. If you believe not. Ang Tagalog siguro noon, kahit hindi ka maniwala. Okay? Pero sa kanila, iba ang explanation nila. Kasi nga, sobrang talino sila. Nandoon sila sa Griego. Sobrang talino. Siguro sa inyong mga nakikinig, ang nakalagay dito sa Colossians, hindi ko lang kabisado, sa Colossians 2:11-13 yata yun. Ang sinasabi dito, yung context noon is the reign of Jesus Christ, meaning the kingdom of heaven versus kingdom of God. If you believe not, ang Tagalog doon, pag hindi ka daw naniwala. Sabi niya, I will abide faithful to you, or He will abide faithful to you. Sabi niya, magiging faithful pa rin ako. Kasi hindi ko pwedeng lokohin ang sarili ko. Yun ang Tagalog ng sulpot na kagaya ko. Pero sa kanila, iba yun. Alam niyo kung bakit? Meron silang ibang sali ng libro sa ibang Bible pa na sila rin ang gumawa. Tapos ibebenta sa'yo. Tapos pera-pera na. Simple lang. Ang salvation natin ay napakasimple at ang mga sulpot pa ang magbubulgar sa mga demonyo na to. Tandaan niyo yan ha. If you believe, you are justified by the blood. Christian era spiritual salvation. Pero sa kanila physical. Pupunta ka pa sa kanila at patatawarin ka sa kasalanan nila. Ano yun? Ano yun? Blasphemous agad yun. Sino sila? Diyos? Magpapatawad ng kasalanan? Apostolic movement? Katarantaduhan yun. Kung talagang apostle ka, pwede kang bumuhay ng patay. Siguro kahit kapatid mo, magulang mo, hindi mo kayang buhayin eh. So don't call yourself apostle or apostolic movement. Dahil katarantaduhan ang ginagawa ninyo. Pinagsasalin-salin nyo ng iba-iba and then you claim yourself as in the Bible. Walang independent Bible sa Bible. Pero yung Roman Catholic nasa Bible, I don't know about Catholic, pero yung Roman Catholic doon, iyan ang mga simula ng kademonyuhan sa Bible. Caesar nga, kaya pinabayaan na mag-ano sila sa mga gods kasi kailangan God din si Caesar. Yung mga pope ninyo, lahat yon demonyo. Kayo, nadamay lang kayo. Pero ikaw, Denmark, pinanatili mo yung pagkademonyo mo, kaya ngayon kakalusin natin ang sungay mo dahil hindi ka mananalo sa espiritu na pinaglalaban ko because I'm justified by the blood of Jesus Christ. I believe in Him. At saka yung kingdom of heaven is earthly kingdom. Hindi mo alam ang kingdom of God is spiritual. Napakabobo mo. Nag-aaral ka pa man din, hindi mo alam na kingdom of heaven is the earthly kingdom. Jesus as king here.
pinagsasalin-salin ng mga katarantaduhan nyo, kaya ako galit na galit dahil ang dami nyong naloloko, puro pera ang ginagawa ninyo, magpapahid ng mga kabanguhan dito, magmimisteryo dito, puro katarantaduhan, puro nga nag-child molester din kayo. I mean, puro kayo kagaguhan. Puro kayo kagaguhan. At ikaw talaga ang isa sa mga demonyo na nakita ko, si Brother Nas, Brother Noel, I respect them. But you are strictly pure evil. So, time na. Bro, inom ka muna ba ng tubig o ready ka na sa cross? Ready ka na ba sa cross-examination, Bro Alexander? I'm ready all the time. Ayun. So, right, yan si Brother Alexander. Okay. Bible believer. So, teka Okay. muna, paset muna natin yung time. Miss Debcon, ikaw yung mag-set ng time kasi gagamitin ko to sa 20 seconds. 10 minutes, ha? I hope I can see my nemesis. Miss Debcon, andiyan ka? Dinig mo ba ako? Ikaw ang mag-set ng 10 minutes. Pag nagtanong na si Denmar, i-start mo na. Sige. Brother Denmar. Okay. So, ang tanong ko ganito, no, unang tanong ko. Alam mo ba, Bro Alexander, na yung alagad ni Satanas o anak ni Satanas, mga sinungaling, yes or no? Yes, mga sinungaling. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, yung sinasabi no justified ka na ng blood, sabi mo justified ka na pero pamamaya hindi pa. So yung mga sinungaling na yun ay kinakausap mo sarili mo. Okay. Next question. Okay. So sabi mo, no? Sabi mo kanina, ang Katoliko ay pumapatay. Okay, yung mga kaparian, ganon. Sabi mo kanina, no? Ngayon, magbigay ka at least kahit isa o tatlo, no, na Kristiyano pinatay ng Katoliko. Magbigay ka kahit tatlo, buong pangalan, ha? Buong pangalan. Ang sinabi ko sa iyo kanina, ang mga Romans ang pumapatay ng tao at ang mga pope doon ay mga demonyo. Yun ang sinabi ko sa iyo kanina. Okay, sabi mo may mga pinapatay ng mga Middle Ages. O, ngayon, itinatanggi mo na. Hindi. Ngayon, uulitin ko yung tanong. May pinatay ba o wala? Next, merong pinatay si Caesar, merong pinatay yung ibang Romans, tapos yung mga lumabas na pope ay mga demonyo. Yan ang sinabi ko. Next question, sabi mo, yung mga pope ang pumapatay. Tanong ko sa iyo, si Caesar ba ay pope? Yes or no? Hindi ko sinabing pumatay yung pope. Hindi ko sinabi pero ibibigay ko sa iyo yan. Next topic natin yan, ha? Kasi humihingi ka ngayon sa akin ng wala ko ipakikita ngayon. Pero patutunayan ko sila na sila din ay pumapatay. Next debate. So, ibig mo sabihin, wala kang maibigay sa amin na kahit isang pangalan, pinatay ng mga Romano Katoliko. Meron o wala? Meron ako ibibigay sa iyo pero next debate yan kasi next study ko yan. Ang sinasabi ko sa iyo, Objection, moderator. Okay, here comes the objection. Objection, Ms. Debcon. Ang tanong ko, moderator, simple meron akong categorical, no? Inaamin niya ba? Meron o wala pinatay ang Katoliko? So, may counter objection? Object ako, yeah. Aha. Yes, sige. Mr. Moderator, kung nadinig mo yung sinabi ko, ang sabi ko, wala sa ngayon, pero sa the next debate, I can discuss with him na meron. Diba? Sinabi ko, wala sa ngayon. Sumagot ako, right? Ayun, Brother Denmar, sumagot siya. Wala. Okay. Sige. Okay. So Okay, sandali lang. Kung para mas smooth to, pairalin mo yung utak mo na yung objection, make sure it's makes sense, okay? Okay, next question. Ito sinulat ko yung praise mo. Sabi mo dito, ginagalang natin si Mama Mary sa Bible natin. Tanong, ang independent Bible believers ba nagkanon ng Biblia ayon sa kasaysayan? Yes or no? Independent Bible? No, hindi kami nagkaroon ng Biblia. Kung iyan ang tanong mo, hindi. Dahil kinuha namin ang Bible
sa King James Version na inuprobahan ni King James na panahon ng mga Romans din. Ang problema dito, inililiko ninyo, ang dami niyong libro. Ang dami niyong libro, kaya nga kayo puro katarantaduhan. Next question. Okay, next question. Kasi sabi mo, Bible natin. Ibig sabihin, may Bible kayo. No? Ngayon, ang tanong ko ganito. No? Ang Bible believers ba may kinumpile sa Bible? Yes or no? Wala. Ang nag-compile dito, yung mga spirited, guided by God. Hindi como kayo ang naglagay ng Bible, kayo ang may-ari. Diyos ang may-ari nun, kaya nga ligaw na ligaw kayo, kaya puro kapag mamalaki, demonyo lang ang pwedeng magmalaki sa Diyos, iyan ang ginagawa mo sa kademonyohan mo ngayon. Next question. Okay, next question. So inaamin mo na kami ang gumawa ng Bible. Yes or no? Inaamin ko na kayo ang nag-approve noon, pero kayo mismo ang sumasalungat sa inoprubahan nyo dahil ang hangad nyo ay kumita ng pera. Hindi ba nga pagkalabas noon, pinagsalin-salin nyo pa uli? Kayo din ang mga mepakana, protestante and alike para kumita kayo ng pera, para iligaw nyo yung mga mangmang na tao sa kademonyohan nyo. Question. Okay, next question. Nung binigyan ni Kristo ng Espiritu Santo ang mga apostol, may karapatan na ba silang makapagpatawad ng kasalanan? Yes or no? Wala. Yung sinasabi nilang pagpapatawad, ipinagdadasal nila in Jesus' name. Even Peter, nung lumuhod si Cornelius, anong sabi niya? Hindi ako ang dapat mong luhuran. Si Jesus Christ yun. I am also a man. Pero kayo, ginawa niyo yung Peter namin na demonyo na dinala niyo sa church ninyo na puro kayo kademonyohan. Next question. Okay, next question. Ang sabi mo kasi, tanging ang Diyos lang ang makapagpapatawad. Ngayon, kung mabasa natin sa Biblia, maging ang mga apostol nakapagpatawad ng kasalanan, aaminin mo na mangmang ka sa Biblia dahil hindi mo pa nababasa yung talatang ito. Yes or no? Oo, aaminin ko. Pero pag nag-contradict yan, aaminin mo rin na demonyo ka. Yes or no? Okay. So dahil nagkasundo tayo, babasahin ko yung talata, no? Dito sa Juan 20:22 at 23, pagkatapos at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo, kung tatawarin ninyo ang kasalanan ninuman, ay pinatatawad na ang mga iyon. So, may nabasa ako. Ngayon, aaminin mo ba? No, kasi ang pinatanggap mo, yung Espiritu Santo, yes, that no? Spirit is God. Ngayon, sa Mark 2:7, sinabi, that's blasphemy. Who can forgive sins but God only? So, mas demonyo ka. Hindi nyo alam ang sinasabi nyo. Okay. So, hindi mo tanggap na inutusan ng Panginoong Hesukristo ang mga apostol na magpatawad ng kasalanan according sa John chapter 20 verse 22 to 23. Tanggap mo hindi? Tanggap ko yan, pero ang pinatanggap nila yung Espiritu ni Jesus Christ. Pero ang talagang nagpapatawad ng kasalanan ay si Jesus Christ kasi contradict yan sa Mark 2:7. Sinabi niya, why that this man that speak blasphemies? Kayo yon, mga demonyo. Who can forgive sins but God only? Tapos kayo nagpapatawad, kaya kayo mga demonyo. Next question. Okay, next question. So kung may Espiritu Santo na ang mga apostol, makapagpapatawad na ba sila ng kasalanan? Yes or no? No, hindi sila makapagpapatawad. Makapagpapatanggap sila ng salvation in Jesus' name. Pero sa kasalanan, kayo lang ang nagbo-broadcast noon. Kaya ang dami nyong naloloko na lumuluhod pa sa confessional booth nang galing yan sa Old Testament kay Nimrod na sinimulan ng demonyo na asawa ni Semiramis na ginawa niyong puta si Mama Mary. Next question. Okay. Okay, next question. Kung ginawa namin puta si Mama Mary, no? Ano ang dasal ng Katoliko kay Mama Mary? Hail puta ka, Mary, o Hail full of grace, the Lord is with you? Pili ka.
Okay, sinabi mo full of grace because Mama Mary doesn't have grace, only God has grace. Kaya binablaspheme nyo ang pangalan ng Panginoon nang dahil sa putang Mary na ginawa nyo na mismo siya sinasabi niya ay kailangan niya ng Savior. Pero siya ginawa niyong Savior. Kaya puro kayo kademonyuhan. So next question ko. Ang sabi mo, no, ang Diyos lang ang may grace. Paano kung mabasa ko si Mama Mary full of grace? Anong question doon? Sabi ko, papaano kung mabasa ko na si Maria ay punong-puno ng grasya? Aaminin mo nagsisinungaling ka. Aaminin ko na hindi iyon salvation. For sure, hindi salvation. Sabi mo, uulitin ko, ang sabi mo, ang Diyos lang ang may grace. Ngayon, si Mary, tinawag na full of grace. So, ibig sabihin, nagsisinungaling ka sa sinabi mo na ang Diyos lang ang may grace. Nagsisinungaling ako kung papatunayan mo na si Mary ay Savior. Okay? Pag Savior siya at mali ako, doon tama kayong mga demonyo at talo mo na ako. Okay, ulitin ko yung tanong. Si Mama Mary ba ay full of grace? Yes or no? Yes, may grace siya, pero patunayan mo na yung grace na yon ay for salvation. Dahil pag napatunayan mo na salvation yon, panalo na kayong mga demonyo at talo na kaming mga sulpot. Okay, next question. Sa mga talatang binanggit mo kanina sa presentation mo, may nabasa ka ba na nagtatag si Kristo ng independent Bible believers? Meron o wala? Wala. Kasi kami, pinipreach namin, independent yung pag-intindi mo sa salvation. It's not a religion. It's not a kulto. Hindi kagaya nyo, mga kulto tinatayo nyo. Yan na po nagtatapos ang aking cross-examination. So, alright. Dahil kalagitnaan na ng debate, tingnan muna natin yung live. Basa lang tayo ng, siguro, name lang. Kasi kumisan, medyo masasakit na rin yung magsalita yung mga commentator natin. So, alright. So, siguro yung na lang kung mga Request ko lang, baka naman pwede kong makita yung sungay ng kalabang ko. So, nakabukas ba yung mic ko? Ayun, nakabukas nga. Shout out kay Nico Suplito. Alright. Alyadin Gregorio. So, lagi yan na sumusubaybay. Ito si Roberto Lexio. Alright, Roberto, shout out. Ayun lang. Medyo gabi na rin ngayon. Pero salamat sa mga sumasama sa amin magpuyat. So sige, dako na tayo agad-agad sa ating rebuttal. 10 minutes. Alright. The time start now. Okay. No, sabi niya ang Katoliko ang pumapatay, no? May mga pinatay daw ang Katoliko. Nakakatawa lang isipin, wala siyang maibigay na pangalan ng pinatay ng Katoliko. At ang masama pa nito, sabi niya, yung mga pope, mga kaparian pumapatay. Tinanong ko, sinong pope ang pumapatay at tagpapatay? Kako sabi niya, si Cesar. Saan pong history book si Cesar naging pope ng Iglesia Katolika? O yan, assignment mo yan ha. Assignment mo, number 1. O. Ngayon, number 2. O. Talagang sinungaling anak ng Diablo. No? Bakit ka mo? Ito, hindi to ad hom. Nakatulad ng ginagawa niya. Anak ng Diablo kasi sinungaling talaga. No? Sino ba ang nagpapapatay? No? Ang simbahan ba o ang civil government? Basahin nga natin. Sabi dito sa isang kasaysayan, naklat kasaysayan. Ang sabi dito, sa The Modern World, page 344. Sabi dito, ang iglesia ay nagtatag ng tanging hukuman. Ang inkisisyon ng Santo Papa o pansanlibutang inkisisyon. Ano ngayon ang gawain nito? Ang sabi dito, ang parusa na itinakda ng batas panlupa ukol sa heresiya
ay kamatayan sa apoy, ang mga ito ay ulitin ko ulit, hindi kailanman ipinataw ng pangsimbahang hukom. So, kita mo, bro? Sinungaling eh. Hindi naman pala ginagawa ng simbahan. Gusto niya ipilit sa simbahan. Sino ba ang nagpapatay? Dito sa Concise History of the World, page 221, sabi diyan, civil authorities executed others by burning at the stake. Civil authorities, civil government. O gusto mo, letra por letra, babasahin natin civil government. Sige, para wala kang masabi, letra por letra, sasabihin natin civil government ang nagpapatay. No? So, babasahin natin dito sa isang aklat kasaysayan pa. No? Ito sabi World History by O'Brien, page 274, 276. In the beginning, the punishment of heretics in the trial court of the church is the spiritual punishment, which is to excommunicate or to be rejected to become members of the church, or to those who resist being heretics. Ano pa sabi? No? To kill the heretics is of the civil government who strives hard to implement the punishment that they think that the heretics want to topple down the civil authority. So ngayon, sino ang nagpapatay? Katoliko ba? Hindi. Civil government. Kaya anak ka ng diablo, sinungaling ka. Okay? Ngayon, no? Tingnan natin kung sino ang demonyo dito sa ating dalawa. Sabi mo, no? Ginagalang natin si Mama Mary sa Bible natin. Tinanong natin, ang Bible believers ba according sa kasaysayan, nag-canon, nag-compile ng Biblia, hayagang inaamin ni Alexander? Hindi. Noon tinanong natin, inaamin mo ba? Ginawa ng Katoliko ang Biblia? Sabi niya, yes. Inaprubahan nyo nga. So inaamin niya, Bible is a Catholic book. Ngayon, bakit mo gagamitin yung Bible sa amin? Sa amin nga yan. Kita mo, kumuha ka sa King James Version, kinuha mo, nasa amin yan. Bakit pinagbabawal ng pagbabasa ng Biblia nung Middle Ages ng pinagsasabi mo? Alam mo kung bakit? Kasi ayaw ng simbahan na magkaroon ng maling unawa katulad ng ginagawa mong pagsisinungaling. No? So, mababasa yan sa 2 Pedro 3:15. No? At saka 3:16. No? Yung mga ginagawa ninyong pambabaluktot sa sulat ng Biblia. Kayong mga sulpot na protestante, no? Tapos tatawagin mo si Mama Mary and nuknukan ka ng sinungaling, no? Kampong ka ng diablo, hindi ka na anak ni Maria, no? Sabi mo, no, ang confession ay blasphemy. Diyan ka nagkakamali, kaibigan, no? Bakit ka mo? Sabi mo, kinuha namin sa Old Testament, bakit hindi mo itinuloy? Bakit kinimrod mo isinisisi? Kung hindi ka ba naman sinungaling talaga no? Kita mo. Ano sabi sa Biblia? No, saan ba galing yan yung confession o kumpisal? Dito din sa Old Testament. Nuknukan ka kasi na sinungaling kaya hindi mo binabasa to. Kaya yung mga tao na nakikinig sa atin, akala tama ka. O, kita mo Levitico chapter 19 verse 22, and the priest shall pray for him and for his sins before the Lord, and shall he have mercy on him, and the sins shall be forgiven. O, isa pa, no? Levitico chapter 5 verse 5 to 6, when you realize your guilt in any of these, you shall confess the sin that you have committed, and you shall bring to the Lord and your penalty for the sin that you have committed, a female from the flock, a sheep or goat, as a sin offering, and the priest shall make atonement on your behalf of your sin. Kita mo, ang paring Katoliko ang binigyan ng Panginoon ng kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. No?
So, sinungaling ka talaga, Brad. Sinungaling ka, no? Pagkabi mo yan. Sa ikalawang Korintos 5:18 hanggang 20, ibinigay sa mga apostol ang ministeryo ng pakikipagkasundo. No? Sa John chapter 20 verse 22 to 24, babalikan ko yung talatang yon. Kasi hindi mo naintindihan eh. Tatagalogin ko, Brad, para maintindihan mo. No, naaawa ako sa iyo eh. No, sabi dito, pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo kung patatawarin ninyo. Ulitin ko, kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninyo man, pinatawad na ang mga yun. O ngayon, binablasphemy mo si Mama Mary, umanda ka sa akin. Ngayon, sabi mo, ang Diyos lang ang may grace. No? Another pagsisinungaling na naman. Si Mama Mary, full of grace. No? Ikaw lang naman kasi wala eh. Wala kang grace. No? Kawa-awa ka naman. No, hindi ka nabiyayaan ni Mama Mary kasi hindi mo siya nanay, ayaw niya sa'yo, sinungaling ka eh. No? Sabi dito, sa Luke chapter 1, no, basahin natin. Luke chapter 1, verse 28, and the angel come into her and said, Hail, thou art Mary, the Lord is with you. No? Hail, no? Full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Sabi diyan. Full of grace, from the Greek word charitomene. Alam mo ba yon? Charitomene. Superlative. Superlative siya ng grace o yung charito. Ngayon, paano tumulong si Mama Mary sa pagliligtas? Siya ay mediatrix of all grace. No? Pinapamagitan niya tayo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Unang-una, si Mama Mary ang naghatid sa ating Panginoon Kristo dito sa ating mundo. No? So siya, ginawa siyang instrumento ng Diyos para siya ay mamagitan sa atin at sa Diyos para makarating si Kristo, para siya ay magkatawang tao. Kung walang Maria, tandaan mo, Alexander, wala yung pinagmamalaki mong kaligtasan. Hindi si Mama Mary ang kaligtasan. Siya ay may importante, mahalaga at malaking gampanin sa kaligtasan ng tao. Kung hindi mo tatanggapin, isa kang diablo. No? Kasi diablo lang ang takot kay Mama Mary. At oo nga pala, hindi mo pala mama yun. Kasi sinungaling ka, ang magulang mo si Satanas. Juan 8:44. No? Ngayon, sabi mo rin, walang mababasang itinatag si Kristo na independent Bible believers. Correct? Bakit? Ano ang itinatag ni Kristo? Babasahin ko sa iyo. Sabi diyan, no? Thou art Peter and I will build. Okay. Sana lang nagpapakita to si Denmark para makita ko yung sungay eh. Magtanong ka, magtanong. Wala pang time eh. Wala pang time. Kaya iniintay ko pa yung mediator. Kaya na guys, medyo nagka-problema lang ng konti sa signal. So, dako na tayo sa cross-examination. Miss Debcon, pasat ng 10 minutes. 10 minutes. Start. Okay, unang-una, yung ginawa niyong putang Mama Mary at saka ginawa niyong mangkukulam, nagliligtas ba siya ng kasalanan? Yes or no? Hindi siya nagliligtas ng kasalanan. Siya ay kasangkapan para ang tao, no, ay mapatawad sa kasalanan. Pinatatanggap niya si Kristo sa atin bilang kanyang anak, no? Okay, so sa ngayon, nasan siya ngayon? Nagmi-mediate pa ba siya para tanggapin yung anak niya na sinasabi niyong ina ng Diyos? Nagmi-mediate pa ba siya?
Yes, no, nasa tabi siya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga santos sa Biblia at sa kasaysayan ng simbahang Katolika, si Mama Mary ang may pinakamalaking gampanin sa lahat ng mga santos, no? Sapagkat siya ay binigyan ng puspos na biyaya. Next question. Nakalagay sa Bible, ha? Si Jesus Christ lang ang intercessor. Siya lang ang nagmi-mediate sa God the Father. So, nasan si Mary doon? Tama, si Kristo iisang tagapamagitan ng tao sa Diyos Ama. Pero si Maria na ina ng Diyos, siya ay tagapamagitan ng tao, no, ng tao sa ating Panginoong Hesukristo. Magkaiba 'yon. Santiago 5:16, iba ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid gaya ni Mama Mary. So, ibig sabihin, pag namatay ka, pwede ka ring mag-mediate. Ganun ba? Kasi saint ka, magiging saint ka. Yes or no? Yes, kami pwede maging saints. No, pag kami ay namatay at kami ay nabuhay sa kabanalan. Pero ikaw, dahil blasphemous ka at tinatawag mong puta si Mama Mary, hindi ka pwedeng maging santo. Ulitin ko ulit, yung Mary ninyo, puta at mangkukulam ang ginawa nyo, yung Mary ng Bible ay respected namin sa pagkakaintindi namin. So ngayon, paano naging nag-intermediate ngayon si Mary? Patay na siya. Patay na siya ngayon. Paano siya nag-inter? Saan mo nakita yon? Magandang tanong. No? Sabi diyan sa Apokalipsis 5:9 hanggang 10, may mga santos na nagdadasal. No, ang sabi diyan, panalangin ng mga banal. Ayan, no? So sila, nakarinig sila ng tinig at nagsisiawitan, may mga panalangin sila. Okay, yung mga saint na yon ay tribulation saints, okay? That is faith and work salvation. May makikita bang pangalan ni Mary or Paul doon? Meron makakita 24 elders. Pero yung pangalan nila, wala. Paano mong nalaman na si Mary, si Paul, si Peter yon na ginagawa niyong puta at mangkukulam? Simple lang, Alexander. Mas gugustuhin ni Kristo na maging santos yung mga binanggit mo kaysa sa'yo. Next question. Naniniwala ako doon, hindi ako santo ngayon. Hinahanap ko yung pangalan na sinasabi ng mga kagaguhan nyo sa Katoliko na sila yon. Bigyan mo ako ng ebidensya na sila yon. Okay, bibigyan kita ng ebidensya, no? Nasa aklat sila ng buhay. Pero yung pangalan mo, wala sa aklat ng buhay. Nasaan doon yung saints na sinasabi mo na Mary, Paul, Peter, sa mga kagaguhan ng turo mo, bigyan mo ako ng ebidensya. Yan ang hinihingi ko Okay, sa'yo. madali lang naman eh. No, Mateo 18:18, alin man ang ipahintulot po sa lupa, ipahihintulutan sa langit. Kung pinahihintulot dito ng simbahan na sila yung mga santos, ganun din sa langit. Kung ipagbawal namin si Alexander dito sa lupa, pagbabawalan ka pumasok sa langit. Next question. Okay, iba ang sinabi sa akin ng Bible, ha? Yung interpretation nyo sa inyo yan sa mga Katoliko. So ngayon, nakalagay dito, yung nagpapatawad ng kasalanan, Diyos lang. Pero kayo, binigyan kayo ng karapatan ng demonyo. Nag-a-against kayo sa sino yung tama? Yung demonyo o yung God na nagsalita sa Bible? Yung tama kami at ikaw ay mali. Kasi may nabasa ko talata sa Biblia na may mga paring Katoliko na nagpapatawad ng kasalanan according sa Biblia. No, bibigyan kita. Sa Levitico 19:22 at Levitico 5:5 hanggang 6. Okay, so yung binigay mo na yon, iyon yung binago ni Jesus Christ nung bumaba siya, ruin this temple kasi mga demonyo din ang Hudyo noon na sinusundan nyo. Maliwanag to sa Mark 2:7. Who can forgive sins but God only? Pag sinabi mong only, yung sulpot na kagaya ko, God only. Pero sa inyo, meron pa pala. Bakit? Yes, it's because binigyan nga ni Kristo ng karapatan at kapangyarihan ang mga apostoles gaya ni San Pedro. Juan 20,
22 hanggang 23. Next question. Okay, so ibig sabihin dito, yung sinabi niyang God only, hindi pa pala ito, meron pa palang iba. Yes or no? Meron pang iba kasi yung binabanggit mo, mali ang pagkaunawa mo. Kasi unang-una, Bible is a Catholic book and therefore your interpretation is fraud and only the Catholic Church can interpret the Bible sacredly and correctly. Next question. Okay, so bumalik tayo sa pera ngayon. Paano mo mabibigyan ng assurance na yung binabayaran sa patay maliligtas? Hindi yung sakramento ang binabayaran sa pagbabasbas o pagpapamisa sa patay. Ang binabayaran doon, yung ginagamit sa patay. No? Katulad ng pailaw, katulad sa lamay, no? So, hindi yung sakramento ang binabayaran, kundi yung ginagamit sa pamisa. Next question. Okay, ang tawag ba dito ay sale of indulgences? Yes or no? No, unang-una, walang indulgences na ibinibigay doon sa pagbibigay ng pera para sa mga bagay-bagay na kinakailangan para lang sa pamisa. Tanda mo, indulgences nakukuha yan through prayers sa purgatory, pero yung pagbabayad sa pailaw, sa pagpapakain sa mga bisita, sa mga Next question. Okay, so ibig mo sabihin hindi sale of indulgences ang tawag dito. Yes or no? hindi nga self-indulgences yung pagpapakain sa bisita, sa pamisa, sa patay. Tandaan mo, hindi nga yung sakramento ang binabayaran eh. Ang binabayaran yung ginagamit sa pamisa. Oh, next question. Ayoko na paulit-ulit. So ang ibig mong sabihin, walang pangako dito na maililigtas ang kaluluwa sa purgatorio through sale of indulgences. Merong assurance. Pero yung tinutukoy mo na pagbibigay ng pera para sa kontribusyon, pampabayad sa St. Peter plan, sa kabaong, sa pailaw at sa pakain sa mga bisita sa patay para sa pamisa, no, hindi makapagliligtas yon. Okay, so ibig mong sabihin may assurance na alam mo may mapupunta sa langit pag nagbayad at ipinagdasal ninyo. Yes or no? Mapupunta ang patay sa langit kung ipagdarasal, totoo yon. Santiago 5:16, iba ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. Pero hindi binabayaran ng kaligtasan dahil bayad na yan ni Kristo. Ang binabayaran yung ginagamit sa pamisa, pangkabao, pagpapakain sa mga bisita. So ang ibig sabihin, ginagawa nyo lang to fundraising and charity para makagawa ng hindi ito nakakatulong sa purgatorio ng makapagligtas. Yes or no? Yes, kasi nga uulitin ko, no, hindi ginagamit ang pera sa sakramento. Ang binabayaran yung pagpapalibing mo, pang St. Peter plan mo, yung pang insurance mo, yung pagpapakain mo sa mga bisita sa pamisa na yon. Next question. Okay, paulit-ulit to ha. So yung purgatorio, nililigtas niyo yung kaluluwa doon. Paano sila naliligtas? Hindi ba ito through prayers and through the sale of indulgences? Yes or no? Yes, yun nga ang doktrina namin eh. Correct ka doon, mabuti na intindihan mo. Pero gusto ko rin ipaintindi sa'yo yung pera na ibinibigay sa pamisa na kontribusyon ng tao, napupunta yon sa plan nyo sa St. Peter. O, next question. Oh, okay, so ibig sabihin talaga sa inyo, yung mga plano na to, maaaring maka-rebuild ng mga building. So ginamit nyo na lang tong sale of indulgences, purgatorio, para naman makatulong kayo sa mga namatayan. Yes or no? Alright, time na. Diyan nagtatapos ang ating cross-examination with an affirmative and negative. So, dadako na tayo agad-agad sa rebuttals na ng negative side. Brother Alexander, pag nagsalita ka, your time start now. Okay, so magsasalita na ako. Unang-una kung papansinin nyo, ito na yung sinasabi ko sa yung mga kalokohan, sa mga crooked na
na mga programs, self-indulgences, hindi daw yun. May purgatorio sila na makakatulong. Kanina tinanong ko kung ano yung assurance. Wala daw assurance. Pero pamaya-maya meron daw assurance. So dito lumalabas ang kademonyuhan ng mga ganitong nag-aaral na they seek wisdom. Ito yung mga Griego na ipinagpipilit nila na sila galing sa kanila yung Bible. Ang totoo niyan, hindi galing sa kanila ang Bible. Probably King James used by God to produce the King James Version Bible, pero sila inililiko ulit nila at kung saan-saan nila dinadala yung aral. Ito again aaminin ko to from my spirit, from my being a human being, itong si Denmar, demonyo to. Ito ang may sungay na malaki na hindi mo maski sa spiritual at pagkatao niya, puro ka demonyuhan. Okay? Lahat, don't get me wrong I respect your belief. Yung mga Katoliko, yung ibang mga born-again Christian, I don't like their faith too, but I respect them as a person. Joe Banil, naglalabang kami niyan, I respect him as a person. But this guy right here are pure evil. Doctrines, let's go to the doctrines. The gospel of truth is by faith alone according to the Bible. Ang sulpot na kagaya ko, I followed Apostle Paul. Si Apostle Paul ay teachers of Gentiles. Bakit siya naging teacher ng Gentiles? Because when Jesus was resurrected, tinawag niya si Apostle Paul. Again, yung Bible ay free from everybody. Okay? Pag sinabi nila na sila lang ang pwedeng magturo sa inyo, matakot na kayo. Dahil paluluhurin kayo niyan sa confessional booth, bebentahan kayo ng kung ano-anong libro, ipagdadasal ang pamilya nyo, pero puro katarantaduhan lang yan. Puro aral lang yan ng negosyo. Sasabihin nila may mga protestante din. Okay? Na nagano. Yung mga protestante and alike, pare-parehong mga negosyante yan. Business. Nothing but business. Now, let's go to the Bible. Si Apostle Paul at si Apostle Peter, kung aaralin nyo, and I challenge you again, sa Book of Acts, si Apostle Peter namin nag-agree kay Apostle Paul na by the grace of Jesus Christ, they can receive the Holy Spirit. Apostle Peter namin nag-agree. Pero yung Peter ninyo na Pope na demonyo na sinusunod mo, na demonyo ka rin, yun ang pa rin ang sinusunod mo ngayon. So kayo, mga henerasyon ng mga matatalino, kaming mga sulpot dito ang nag-i-interpret ng Bible, ang nag-i-explain ng Bible according to what the Bible says. Okay? The interpretation of the Bible na sinasabing, eat my flesh and drink my blood. If you interpret that as it says, blasphemy ka agad. Sa inyo, ganun ang interpretation nyo. Literal as it says. Meron tinatawag na interpretation na pwede mang gawing figurative. Figurative yun. Hindi iyon tunay na blood. Kaya nga, nasaniban ka na ng demonyo, pati yung turo mo, iyan ang ginagawa na Jesus died once and for all. Communion yung flesh na yon, communion yung blood na yon, pero yung aral mo na natutunan mo sa Pope nyo na nandoon at nagpapakasarap at milyonaryo habang lahat ng tao ay naghihirap, ay yun ang sinusunod mo. Grasya, yung kay Mary na sinasabi nyo, yung grasya namin na kay Mary, full of grace kasi may favor ang God sa kanya. Hindi ko dinidisregard dyan. Pero yung maging intercessor siya kay Kristo, kagaguhan mo yan. Kagaguhan niya ng aral mo na immune ka na sa katarantaduhan mo na puro ka demonyohan ang tinuturo mo sa mga tao na ni ikaw mismo hindi mo alam kung ligtas ka na. Ano sasabihin mo? Ligtas na ako ngayon, ililigtas pa at maliligtas pa. Ano yon? True work? Gagawa ka ng kagandahan? Yung mga sinasabi mo? Ang sabi ng Bible ay simple lang. Right now is spiritual salvation at walang hiwala yan. If you believe by the blood of Jesus Christ, you are justified. You are sanctified. You are glorified. How did you get it? By faith. And who gave that? It's the gift of God. Hindi gift yan ng Pope. Hindi mo yan gift.
Hindi iyan galing sa Katoliko. Galing yan sa salita ng Diyos. At saka yung sinasabi mong tatalikod ang tao makasalanan. Ako, makasalanan ako. Hindi ako perfect. Ngayon, sa galit ko, hindi dapat ako nagagalit. Ikaw, kunyari, hindi ka nagagalit. But deep inside, puro ka demonyohan ang nasa utak mo. Yan ba yung sasabihin mo na ililigtas ka pa? Oo, naniniwala ako. Ililigtas ka ng demonyo sa langit. Dahil sa impyerno ka mapupunta dahil binabastos mo ang dugo ni Jesus Christ na enough na sa aming mga sulpot. Pinaniniwalaan namin na through believing by faith, in-accept namin ang gift of God, we are sealed with the Holy Spirit of promise, and we are now the workmanship of God in Ephesians 2:10. Sa Ephesians 2:9, not of works. Pero sa inyo, ang daming works, ang daming gawa. Ano ang sabi mo? Kailangan pumunta sa simbahan. Not to disrespect si Brother Noel, sinasabi niya, may ligtas pa ring iba sa labas. Hindi lang ang Catholic. Pero ikaw mismo, sabi mo, sa Catholic lang ang kaligtasan. Pag tinanong ko si John Paulo, sinabi niya, hindi lang sa Catholic, meron din sa iba. Pero ikaw, strictly, fanatica. Kaya ikaw ang tinatawag kong demonyo dyan na nagtuturo ka, leader ka pa man din. I hate the leader of Catholic Church. Isa ka na doon, ha? Isa kang demonyo para sa akin. You can call me devil. Tingnan natin kung sino ang mas demonyo sa atin. I respect the blood. I accepted the blood. I followed what Paul said about 1 Corinthians 10:4 na ang God ay spiritual. Spiritual ang God. Pero sa inyo, ginawa niyong physical. Yung susi, physical yon, ay spiritual yon, ginawa niyong spiritual. Tama kayo doon. Pero pagdating sa simbahan ng katarantaduhan nyo, physical. Peter, upon this rock, I will build my church. Okay na kayo doon, ano? Pero later on, sa 23, sinabi niya, Peter, get behind me, Satan. Yun ang sabi ng Diyos din. Pero hindi mo yun itinutuloy dahil makikita ang kademonyuhan nyo. Nasaan doon? Nasaan doon ngayon yung sinasabi nyo na si Peter ang inyo na sinusunod? Nasaan doon? Yung bang Peter sa Bible na pinagbabawal ninyo sa Pope ninyo ang mag-asawa pero ang daming molestation? Ano ang sabi ng Bible? You should be married to one. Okay? Yun ang utos ng Bible. Bakit nilulubag nyo yun? Bakit hindi nyo tinuturo yun? Bakit bunot ka ng bunot ng Leviticus, Old Testament? Pinaghahalo-halo mo yung doctrines. Tapos ngayon, Roman Catholic, I don't know I don't know kung binanggit yung Catholic. I'm not sure. Kung binanggit man yung Katolika Romana sa sali ninyo, sana ituro nyo ng maayos. Dahil walang gawang mabuti ang makakapasa sa salvation, but by just faith alone. Maniwala ka lang, ligtas ka na. If you believe, you'll have everlasting life. Sa inyo, if you believe, you have to do this. You have to do that. Ngayon, anong level? Ang question ko, anong level? Ang kaligtasan na sinasabi mo, level mo ba? Yung kagaya mo ba yung maliligtas? Yung kademonyuhan mo ba maliligtas? Yung kagaya mo na nagpipreach ka? Na ang gospel nasa grace of Mary? Na intercessor din? Ha? Nagliligtas ba si Maria? Ngayon ba buhay siya? Patay na yung Mary namin. Nandoon siya sa langit kasama ni Jesus Christ. Pero hindi siya nagdadasal doon para mag-mediate. Oh, Jesus, pakiligtas mo naman to si Denmar. Siguro yung demonyo ninyong Mary. Nagdadasal sa'yo, sige, bulungan mo yung demonyo na yan para mailiko. Pero yung Mary namin, tahimik na siya. Yung Apostle Paul namin, tahimik na siya sa langit. Yung Peter namin, tahimik na siya sa langit. Pero yung sa inyo, hanggang ngayon, may gawa pa rin. Iyan ang turo ninyo na puro kademonyohan. Mapakatatalino nyo, oh. Sa inyo yung Bible, hindi sa inyo yung Bible. Sa inyo ang kademonyohan ng Bible na itinuturo nyo. Kayo ang mga demonyo dito na nagliliko sa mga tao sa mga maling aral. Kayo ang mga may-ari ng Bible. Kami sulpot lang.
Kayo rin ang maghahari dito dahil kayo ang mga antichrist. Kami sulpot lang. Inaamin ko yan. Sulpot lang kami. Alright, time na. Sa timer ko, time na rin. So, dyan po nagtatapos ang ating negative side, si Brother Alexander Santos ng Independent Bible Believer. So, agad-agad, dadako tayo. Ito last cross-examination. 10 minutes last cross-examination. Miss Debcon, ikaw mag-oras mag-oras ako sa 20 seconds. So, Brother Denmark. Yes. Yes. Oo. Sige, magtatanong tayo. Okay. So, una kong tanong, Alexander, ang independent Bible believers ba gumawa ng Biblia? Yes or no? No, ang independent Bible believer means we read the Bible and we see the gospel of truth na by faith alone we are justified and we are sealed and saved na hindi nyo itinuturo. Okay, next question. Saan mababasa sa Biblia yung mga independent Bible believers na grupo mo inutusan ni Kristo mag-interpret ng Bible? Meron bang talata? Meron o wala? Wala akong sinasabi na inutusan kami, pero meron kaming right na maintindihan ang Word of God. Sa Ephesians 1:13-14, we believe the gospel na itinatago ng demonyong kagaya mo para hindi sila maligtas at you put them in bondage. Okay, next question. So inaamin mo talaga dito na walang iniutos sa inyo na mga independent Bible believers na mag-interpret ng Bible? Yes or no? Walang iniutos na mag-interpret kami, pero inutusan kami na alamin namin ang katotohanan through the gospel. 1 Corinthians 15:1-4, they died for our sins. We are sealed and saved na itinatago ninyo sa kademonyuhan mo para hindi maligtas ang tao at makasama mo sa impyerno. Okay, next question. Okay, kung hindi itinatag ni Kristo ang independent Bible believers according sa Bible, letra por letra, kailan itinatag ang independent Bible believers? Itinatag ang independent Bible believers nung namatay siya at na-resurrect siya, nung tawagin niya si Apostle Paul to preach to the Gentiles. I'm a Gentile. You are a Jew right now. You follow the devil. We follow Paul through the resurrection. Okay, next question. Okay. So, itinatag kayo sa panahon ni San Pablo. Ngayon, magbasa ka nga sa mga sulat ni San Pablo na sinasabi niya na itinatag ni Kristo ang independent Bible believers letra por letra. Walang letra por letra ang independent Bible believers, pero may right kami na alamin ang doctrines or gospel. Independent kami pero we preach the gospel. Hindi kagaya nyo, Catholic kayo, but you preach the devil. Ang pinipreach namin is gospel. You never preach the gospel. Okay, next question. Ngayon, kung hindi pala kayo itinatag ni Kristo nung panahon ni San Pablo dahil wala kang mababasa, inaamin mo ba na hindi talaga kayo itinatag ni Kristo according to the Bible? Yes or no? Yes, inaamin ko na ang independent Bible believer ay hindi itinatag. Pero yung mga independent Bible believer ay nagpipreach ng gospel from the Bible na ang salvation ay hindi sa independent. Ang salvation ay sa gospel na naintindihan ng independent na iniliko ng mga demonyong Katoliko. O ngayon, next question. Yung sinasabing iglesia na ililigtas si Kristo sa Efeso 5:23. Kung hindi kayo ang itinatag ni Kristong iglesia, sa Mateo 16:18, inaamin mo ba dito sa mga nanonood sa atin na hindi kayo yung iglesyang ito na tinutukoy ni San Pablo na ililigtas ni Kristo? Yes or no? No, hindi ko aaminin yan. Dahil kami, when we believe, we are part of the body. In 2 Corinthians 12:12-27, we are part of the body.
of Christ spiritually. However, sa inyo kasi physically kayo at saka yung spirit ng demonyo, kaya hindi nyo naiintindihan. Okay, next question. Ngayon, sa pamahalaan ng gobyerno, nakatala na ba sa pamahalaan ng gobyerno yung independent Bible believers gaya na sinabi ni Kristo na ibigay kay Cesar ang kay Cesar? Naka-rehistrado na ba yan? Yes or no? Hindi ko alam kung nakarehistro kasi ang alam ko sa gobyerno, if it's going against the Bible, doon pa lang kami aalma. Kasi itinatag din ng Diyos ang gobyerno. Pagka sinabi sa akin na wag mo nang sambahin si Jesus Christ, doon ako aalma. So far naman, wala pang sinasabi pero malapit na kayong tumayo. Okay, next question. Tanong, rehistrado ba kayo bilang isang relihiyon under ng government? Yes or no? Hindi ko nga alam yan kasi may mga Baptist na registered, I learned from them, kaya nga independent ako. Ako wala akong hinahawakan kung hindi mag-share ng gospel. Dumating ang panahon man na magparehistro ko, maaaring dadating ako doon para siyempre yung visa nga pag-aari nyo, may catch kayo doon dahil business organization kayo. Okay, next question. Kung hindi pala kayo ang iglesyang itinatag ni Kristo sa Biblia, according sa iyong pag-amin kanina, na sabi mo hindi kayo itinatag, ito ang tanong, makapagliligtas ba ang isang iglesyang hindi naman itinatag ni Kristo at lalong hindi kay Kristo? Yes or no? Makapagliligtas, yes. Unang-una, hindi ko sinabi na hindi kami itinatag. Kung iintindihin mo yung tanong ko, yung sagot ko, ang sabi ko, kami ay body of Christ spiritually. Whereas kayo, physical and spirit ng demonyo. Hindi ko sinabi na hindi kami tinatag. Sabi ko, I believe spiritually. Kaya ayusin mo yung tanong mo. Mag-aral ka. Okay. Next question. Papaano makakasigurado ang tao diyan sa independent Bible believers mo kung hindi kayo yung iglesyang mababasa sa Biblia na itinatag ni Kristo sa Mateo 16:18? Okay, yung itinatag sa 16:18 ay statement. Pero yung statement na yon tinawag din na demonyo. Bakit sila maniniwala sa amin? Simple lang ang salvation, just believe. Jesus said believe. Apostle Peter said believe. Apostle Pablo said believe. Pero sa inyo with works. Kaya kayo puro kagaguhan. Ngayon, next question. So ngayon, kung hindi kayo yung iglesyang itinatag ni Kristo sa Mateo 16:18, aaminin mo ba na yung sinasabi mo na yan ay katoliko na demonyo? So, ito yung tanong So, ang itinatag pala ni Kristo na iglesia ay sa demonyo? Yes or no? No, unang-una, lagi mong sinasabi na kami ang hindi itinatag. Ibabalik ko sa iyo, yung itinatag ninyo na church, pandemonyo. Okay? Yung itinatag ni Apostle Paul ay hindi pandemonyo, spiritual. So kayo yung demonyo. Kaya lang lagi mong sinasabi na kami ang demonyo. So tingnan natin sa mga nakikinig kung sino yung mas demonyo sa nagtuturo sa atin ngayon. Okay, next question. Nakakatuwa, Yeah. Ngayon, anong talata sa Biblia na si Pablo nagtayo ng iglesia? Kasi sabi mo, itinayo kayo ni Pablo Okay, sa parable of Jesus Christ, doon sa 1 Corinthians 12 through 27, tinuruan ni Jesus Christ si Apostle Paul, what is the body of Christ? Walang hiwala yan. Pero sa inyo, pag hindi nakasunod, hindi na kayo sigurado kung mapupunta sa langit. Why? Kasi hindi na kayo mabibigyan ng pera at maglalaway na kayo sa hindi pagbibigay sa inyo. Okay, next question. So ngayon, wala ka na basa doon na itinatag ni San Pablo ang independent Bible believers? Meron ba? Wala?
Walang independent Bible believer, pero yung mga independent Bible believer, naintindihan yung Bible na ang salvation bala is by faith and it's the gift of God, not of works. Kaya nga nabisto namin ang mga kademonyuhan nyo na kung ano-ano ang pinagagawa nyo, na papupuntahin, paluluharin, padadasalin, puro katarantaduhan. Okay, next question, no? So, ibig sabihin, wala talaga kahit isang talata sa Biblia na independent Bible believers. Inaamin mo ba? Yes or no? Walang independent Bible believers, pero yung mga independent Bible believers, nakita nila yung gospel na iniliko ng mga Katoliko since the beginning of the resurrection. Kaya kayo nga yung mga demonyo na maghahari din dito, malakas pa kayo. Kayo pa rin ang mga demonyo maghahari. Kaya malakas kayo ngayon. How come no, na ikaw ay Bible-based, tapos yung pangalan ng sekta at kulto at kolorum na grupo mo, wala sa Biblia? Under the body of Christ kami. Okay? Yung OSAS, Independent Bible Believer, yun lang ang ginagamit namin na front. Pero we are the Church of Christ. Hindi kami Mother Church na kagaya nyo. Sabi ni, alright, so time na daw, sabi ni ng ating Miss Recorder, si Miss Debco. Alright, so dadaan na tayo. Request ko lang ha, baka naman pwedeng magpakita yung demonyo. Alright, so sige, dako na tayo sa ating conclusion. Ang mauna dyan, siyempre, yung negative. So, brother, handa ka na sa conclusion mo? I'm ready. Alright, your time will start now. Okay, gusto ko lang ipahatid sa lahat. Kung papansinin niyo, pinagdidiinan niyang tanong sa akin ay yung independent Bible believer daw ba nakalista. Nakalista sa ano. Kung titingnan ninyo, this is a very low class, very uneducated questions, okay? Let's say sabihin natin ang Roman Catholics ay nasa Bible, which is I don't believe na nasa Bible yan eh. Especially sa King James. I don't believe that. Pero hindi ko na ipinagpipilit yun dahil para sa akin, it's not about the stance of the name. It's what you believe. Kung ano yung paniniwala mo. Ang sinasabi sa Bible, through faith alone, you are sealed and saved. Kahit pa ang pangalan mo JW, INC, or Catholic Church, or JIL, MCGI, kahit ano pang pangalan yan na hindi nakalagay sa Bible, kung ituturo niya sa inyo faith alone for salvation, that is the true church. It so happen na independent Bible believer ako, maraming independent Bible believers, maraming Baptist na ibinibigay sa inyo kung ano ang sinasabi ng Bible. Through faith alone ay ligtas ka na. Tandaan nyo kung bakit sila galit dito. Through this kind of message, maliit lang ang business dito. Ang pera dito ay hindi sapilitan. Kagaya ko, I'm handling a Bible study every Sunday. Ang sinabi ko sa kanila, I will be with you. Kung may question kayo, itanong nyo, and there is no money involved. It's a Bible study. Anong ginawa nila? Tinawag niya ako pastor, pinadalahan nila ako ng gift. Pinadalahan nila ako, hindi ako humihingi. Tinawagan ko sila, sabi ko, ano to? Hindi ako humihingi sa inyo. Sabi niya, hindi. Marami kaming natututunan sa iyo. Wala silang obligasyon. I received it. I accepted it. I thank God for it. Pero hindi ko sila sinasabi na sa linggo, kailangan yung box nandyan. Hindi kagaya nila kung ilang beses silang humihingi na ano ang katwiran nila. Charity dito. Marami silang tinutulungan. Marami silang pinakakain. I'm not against that. Okay? Meron ako mga kaibigang Katoliko na binibigyan ko rin sila kasi maganda yung foundation nila. But, don't use Jesus na nasa inyo ang salvation dahil inililiko nyo yung mga katarantaduhan nyo, mga demonyo kayo na mga leader na sinasabi nyo na nasa inyo ang salvation, self-indulgences, hindi mo masabi na self-indulgences, ayaw mong aminin na ang purgatorio, ginagamit ang self-indulgences, anong sinasabi mo, pinagdadasal, sabi mo kanina, walang assurance, maya-maya may assurance na naman, nasa na yung stance mo? At saka tingnan mo again guys, ang salvation natin ngayon is freely give and freely receive. It's up to you if you wanna give. At ang pinakamatindi dito, wala nang work involved.
wala nang work. Ano ba ibig sabihin nun? Makasalanan ka ng mamumuhay? Hindi. Kasi once you believe the blood of Jesus Christ, once you accept the faith, once you accept the gift, God will seal you with the Holy Spirit. Now, I claim na I believe truly na nakatira sa akin ang Spirit of God. Maraming nabago sa buhay ko. Maraming nabago. And that is the work of the Spirit. Yan ang isineshare ko sa inyo as freedom. Walang bandage dito na dahil isinyer ko to, nagtatayo ako ng church. At take note ha, marami kaming OSAS. Marami kaming independent Bible believers. Maraming Baptist na nag-share nito. Hindi lang kami kagaya ninyo na naka-bandage na kailangan Katoliko ka. Hindi. Marami rin kaming saved Christians na nagkalat. Ang doctrines namin ay from Romans to Philemon, freedom gospel, gift gospel, gospel of salvation, not of works. It doesn't mean we are going to sin. We hate sin. Don't get me wrong. Ayaw namin ng kasalanan. Pero nabubuhay pa kami sa kasalanan. Kayo naman mautak. Sinasabi nyo, ligtas na ako. Ililigtas pa at maliligtas pa. Katarantaduhan niya ng kademonyohan mo. Diyan ako hindi naniniwala dahil gusto mo na namang maipit yung mga tao sa luluhod. Pero pagkatapos ng pandemic, balik na. Habang wala ang pandemic, dumiretso na sa Diyos. Puro katarantaduhan ng Pope nyo at iyan ang nakukuha mo. Kaya yung ibang may common sense, tingnan nyo na lang yung aral. Sinasabi nyo, ganito ko, bastos, galit. I am really mad. Galit ako dahil maraming demonyo na naglipa na dito. Alright, so diyan na po nagtatapos ang 5 minutes conclusion ng negative side. So dako na tayo sa affirmative side. Ako na lang ulit mag-oras. Brother Denmar, 5 minutes. Ready ka na? Yes, Conclusion? ready. Right, start now. Okay, nakita ninyo, no? Yung kademonyuhan nito kasi una, sinungaling, no? Puro kasi sinungalingan, natibang natin lahat ng kanyang pinagsasabi, no? Hindi pala sila itinatag ni Kristo na iglesia, so hindi sila yung iglesia ililigtas ni Kristo sa Efesos 5:23. No? Hindi sila yung iglesia na gagamitin ni Kristo para sa kaligtasan, no? Kasi kolorum, hindi pa pala nakarehistro sa gobyerno. Hindi lang pala sulpot, kolorum din. No? Kolorum, sulpot. No? So, ayan ang tawag na lang natin sa kanya. Kolorum at sulpot. Ha? Sulpot na sekta, protestante. Kailan itinatag ang Bible believers? No, yung sinasabi niya, Baptist. Ito mga kaibigan, no? World History by O'Brien, page 244. No, sabi diyan, historians praise the Baptist Church to 1609 in Amsterdam, no, with English separatist John Smith as its founder. No. Patay. Si John Smith pala ang nagtatag, hindi si San Pablo. Kaya pala walang mabasa kasi sulpot na sekta. Kulto, kolorum pa na sekta na protestante. Okay? So ngayon, ang sabi niya, no, tayo daw ay demonyo. At totoo lang, siya ang demonyo kasi wala sa kanya katotohanan puro nga siya kasinungalingan. Yung kanya iglesia, hindi yun yung iglesyang suhay ng katotohanan na nasa unang Timoteo 3:15. Manapa, kaming mga Katoliko ang nasa katotohanan sapagkat according sa kasaysayan, kami ang itinatag ni Kristo na iglesia, kami ang nagkanon at nag-compile ng Biblia at sa amin ang Biblia. No? So, ngayon, ito gusto ko mai-preach, no, kay Alexander, no, sa kapangyarihan ng Santo Papa na ibinigay kay San Pedro, Mateo 18:18. Ganito ang sabi ng Santo Papa na si Eugene IV sa Council of Florence sa Caritate Domino 1441. Sabi diyan, the Holy Roman Church firmly believes, professes, and preaches that all those who are outside of the Catholic Church
not only pagans, but also Jews or heretics and schismatics cannot share in eternal life and will go into the everlasting fire, which was prepared for the devil and his angels unless they joined to the Catholic Church before the end of their lives. No? Isa pa, sabi ni Pope Gregory the 16th, no? Sabi dito, finally, some of these misguided people, gaya ni Alexander, attempting to persuade themselves and others that men are not saved only in the Catholic religion, but heretics may attain eternal life, no? So misguided pala kayo. Ang tawag ni Pope Gregory sa inyo sa Sumo Lugiter niya, no, sa May 27, 1832. This means, no, walang kaligtasan talaga diyan sa iyong simbahang sulpot, sekta at kolorom. No, kaya sa Second Vatican Council sa panahon ni Pope Pius IX, ano sabi niya sa chapter 3, session 4 ng First Vatican Council on the power and primacy of Saint Peter and the papacy noong 1870, sabi diyan, wherefore we teach and declare that by divine ordinance, the Roman Catholic Church possess a reeminence of the ordinary power over every other church, and that is jurisdictional power of the Roman Pontiff, no? But also in those which regard the discipline and the government of the church throughout the world. So, siya, no, ang Santo Papa, may buong kapangyarihan kapag sinabi niya na ikaw ay kulto, walang kaligtasan, katulad ng binabanggit ng mga naunang Santo Papa na binanggit ko, yun ay totoo. Maawa ka sa sarili mo, umanib ka na dito sa simbahang Katolika. Right, time na. 5 minutes na. Alright. So, dyan na po nagtatapos ang debate na to. Sa mga bagong dating po, pamute. Di pa tapos yung live. Pamute lang. So, bibigyan ko kayo ng tig 1 minute na pasasalamat. Orasan na rin natin. Kung lalagpas, okay lang. Basta pasasalamat lang to guys. Alright, let's go. Brother Denmark, ikaw na muna. Salamat. Yes. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng pagkakataon para maipaliwanag kay Bro Alexander ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating simbahan. At pinapasalamatan natin lahat ng nanonood, mapa Facebook, mapa YouTube, or mapa dito sa messenger call natin. Pinasasalamatan din natin Brother John Paulo Cruz ng ating kabaro dito sa ating grupo sa Catholic. At kay Miss Debco na nagpuyat talaga sa pagre-record na naman ng ating debate. At kay kaibigang Alexander na nawa ay isang araw ay mapagtanto niya na ang kahalagahan ng pagiging Katoliko ay magbibigay sa kanya ng kaligtasan, no? At panguli, ay gusto ko lang ipag-anyaya sa inyo ang aking YouTube channel. Hanapin din lamang ninyo sa YouTube, Brother Denmark Santiago or Bro Denmark Santiago. Makikita nyo yan, may 930 subscribers na po yan. At para sa inyong pagpapalalim sa inyong pananampalatayang Katoliko, manatili kayong updated dyan sa ating YouTube channel, no? So maraming salamat and God bless sa lahat. Alright, yan si Brother Denmark Santiago na affirmative ng Roman Catholic Church. So, sa negative side naman, Brother Alexander, pasasalamat. Time start now. Okay, unang-una sa iyo, Brad, maraming salamat kay Miss Devcom sa mga nanonood. Gusto ko lang i-clarify yung mga language ko na alam kong foul. I respect yung Catholic members. I respect si Brother Nash at saka si Brother Noel, John Paulo. Ang hindi ko lang respeto yung nakikilala ko na yung pagkatao. So I have to say na sana makita mo rin to, Denmark, na ang isineshare ko ay faith gospel. So maraming salamat din sa iyo na nagkaroon ako ng ganitong pagkakataon kasi gusto ko yung ganitong challenge. Okay? Gusto ko yung ganitong challenge. Again, not to disrespect the Catholic members,
yung kagaya nung nakaka-confront ko na si John Paulo. Alam naman ni John Paulo yan eh. I may be against sa faith niya, but we have respect outside. Brother Nash again, Brother Noel. Pero dito, I have to say I have no respect to you, but I thank God na nagkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong klaseng debate. Okay? So ngayon, I'm welcome to say that we can debate all the time, any topic. I'm okay. Anytime, I will put the time. And then gusto ko again, makita nyo na I have no money involved here. I'm not trying to say anything about join me on that. I just want you to see why I am like this, because I know the gospel of truth is by believing. Thank you once again. Yan si Brother Alexander Santos ng Independent Bible Believer sa negative side. So, siyempre magpapasalamat din ng moderator sa bumubuo ng admin ng Debaters Convention, kay Miss Devcon na kasama natin nagpuyat, at sa lahat ng mga viewers dyan na kasama natin nagpuyat, at sa lahat ng mga manonood pa. So this is your moderator, Brother Jan Paulo Cruz, aka Boy Letra, and this debate is